Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay William Navarro. Yes, alam mo naman natin na ito pong si William Navarro, matagal na itong na-rumor na ito po ni Mr. Snow Badwa na pupunta ng San Miguel Beermen. Pero alam naman natin na ito pong Beermen naghahanda na para sa next season sa Philippine Cup. Tapos ito, si William Navarro from Northport Batangas ay alam naman natin isa ito sa mga kanang kamay din na ito po ni Arvin Tolentino. Diba nga, ito pong Northport pasok na sa semis against si Nebra best of 7 pa yan. Dahil hindi nga sila makakapasok dyan kung walang tulong ni na Arvin Tolentino and ito, William Navarro. And syempre, alam din naman natin ng Northport Batangas, isa ito sa mga sunod-sunuran sa mga trades ng SMC Group. Kaya hindi na tayo magugulat kung si William Navarro or Arvin Tolentino or Joshua Monzon yung mawawala dyan mga kabrods. Dahil bigyan mo lang under the table, papayag na yan. Pero ito nga pong si William Navarro, ito pong 6'6 forward o shooting guard ng Northport Batangas, namamata na ito dati pa ng Beermen. Ito, gusto na nilang gumalaw para nga makuha ito pong forward o shooter na ito dahil malaking tulong nga ito sa kanila. So ito, alam din naman natin yung worth na ito po ni William Navarro ay malaking bagay ito mga brods kung ito yung makuha nila. Kaya maraming mga players dyan ang bibitawan ng SMB at isasama na nila si William Navarro sa trade na gagawin nila. Kaya ito, William Navarro, sa tingin nyo ba mga kabrods, babagay ba siya sa SMB? Tapos ito, may isang player rin na ito yung pwedeng maging bagong player na rin ng SMB, William Navarro, and ito pong si Louis Sanggalang. Yes, from Terra Firma Jeep. Kung ang Northport nga na number 1 team ngayon kayang makipag-trade dyan ng mga SMC Group, paano pa? Ito pong nasabi nilang underdog team na Terra Firma Jeep na sunod-sunuran din sa mga trades. Ilang number 1 pick na ba ang nabigay nila? Diba mga brods? Kaya itong si Sanggalang, hindi naman ito number 1 pick, pero ito yung most improved player ng Terra Firma Jeep dahil grabe rin kung maglaro ito mga kabrods. Isa ito sa mga gustong kunin ng SMB dahil tignan nyo naman ang laruan, brusko kung brusko, parang meron kang Vic Manuel ulit sa SMB kung makukuha nila ito. Kaya pwede at may potential na maging bagong player nila ito pong si Louis Sanggalang dahil parang ang daw Vic Manuel na bata ito mga kabrods. Kahit ang height nito ay nasa 6'4 or 6'5 ang height mga brods, pero ang galawan pang big na big talaga. So pangangatawan pa lang, tignan nyo, body contact ang paborito nito po ni Louis Sanggalang. At ito, kung sa ganun makakatulong kahit papano kay Junmar Fajardo sa ilalim mga brods. Kaya ito, William Navarro plus Louis Sanggalang, ang laking bagay talaga ito sa SMB. Tas mga ibang players na ito, iti-trade pa. So, syempre, hindi naman magpapauli ang isa pa sa pangatlong pwedeng maging bagong player ng SMB. Ito pong si Kemar Carino. Kung merong Sanggalang sa Terra Firma, meron din Kemar Carino dyan mga kabrods. Ito po kasing 6'8 or 6'9 big man ng Terra Firma ay isa rin ito sa mga pwedeng kunin ng SMB. Well, alam din naman natin na ito pong si Tautua, may narurumor na rin tayo na dito kay Mr. Snow Badwa na iti-trade din pala ito si 9 lang na ito, di ba? Bago lang itong kanyang renewal contract dito sa SMB, pero iti-trade din naman ito kalaunan mga kabrods. Kaya ito pong si Mr. Snow Badwa, alam natin nababasa na niya ito. Kaya ito pang mga tatlong players na nabanggit natin pwedeng maging bagong players ng SMB mga brods. So itong si Kemar Carino, hindi lang naman basta-basta big man ito dahil makakatulong ito kay Junmar both offense and defense dito sa SMB. And hindi lang naman pang ilalim ang laruan nito. Yes, maganda ng kanyang footwork sa ilalim, pero plus bonus pa yung kanyang shooting mga kabrods. Modern big man na ito. Kaya ito, mas lalong lalakas talagang SMB kung itong mga tatlong players na ito yung kanilang magiging roster next season mga brods. Kaya komento mo lang yan kung ito po bang tatlong players na ito ay sila na ba ang magbabago sa SMB next season sa All Filipino Cup mga kabrods. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito, may balita tayo dito sa Blackwater Bossing na si Cedric Bearfield. Yes, isa na rin ito sa mga umuungol rumors ngayon kay Mr. Snow Badwa na dito mapupunta sa TNT Tropang Giga. Pero hindi nyo rin ba alam mga kabrods, marami na tayong mga rumors and reports kay Cedric Bearfield na
gustong kunin ng SMC Group. Pero ayon kay Mr. Snow Badwa ay parang walang ang offer talaga ito pong mga SMC Group kay Bearfield. Pero tandaan nyo ba, isa ito sa mga minamata rin dati ni Boss Al Francis Chua nung simulang tinalo ng Blackwater Bossing ito pong Barangay Nebra San Miguel last season mga kabrods. Dahil grabe nga yung confidence na ito ni Cedric Bearfield at nakikita nga nila ito pwedeng maging potential leader ng Ginebra kung sakali man. Pero pinag-iisipan din ng Ginebra kung kukunin nila ito, dapat meron din silang bibitawan na mga players dyan. Pero syempre, hindi na rin bago ito sa Ginebra. Kung makikipag-trade ka sa mga farm team na ganito, bibigyan mo lang yan under the table, papayag at papayag na yan. Ang kaso nga lang, nauunahan sila dito ng TNT Tropang Giga dahil magkakaroon nga ng 3-team trade yun. Dahil ito pong TNT, bibitawan na si Mikey Williams, tapos si Bearfield naman mapupunta ng TNT, tapos yung Mikey Williams naman sa Converge Fiber Xer. So, tatlong team na yon ang makikipag-trade. Kaya kung maaga man at mapag-isip-isip pa ng Ginebra, nagugustuhin man nila si Cedric Bearfield, ay pwede nilang offer nito mga kabrods. Di naman basta-basta ito pong player or 6'3 or 6'4 point guard na ito. Biruin nyo yan ang tangkad na point guard yan. Future pa, bata-batang player pa mga brods. Yung laruan nito grabe rin, parang pang international din mga kabrods. Kaya ang kanyang katumbas nga, Mikey Williams, 'di ba? Dahil di rin basta-basta ito pong si Cedric Bearfield. Kaya kailangan din kunin ng Ginebra ito kung sakali man na maganda alat-alat na naman yung mga players na kinukuha nila, like ito pong sina Maverick Amisi na pwede na lang i-trade na rin mga kabrods. Yung mga inconsistent nga daw sa Ginebra, pwede na lang i-trade mga kabrods. Kaya dito kay Cedric Bearfield, kung makuha ito ng Ginebra, tsak talaga na lalong lalakas ang rotation sa point guard position neto po ni Coach Tim Cone. Biruin yan, Scary plus Cedric Bearfield plus RJ Abrientos, napaka-deep na talaga nito mga kabrods. Ang maganda kasi kay Bearfield, bata pa mga kabrods, tapos ang laruan nito parang pang veterano na. Bakit? Dahil grabe rin naman kasi yung mga pinaglaruan nito sa ibang bansa bago ito magpa-drop sa PBA. Nag-Bay Area Dragons pa nga ito, tapos kung saan sa ang ibang bansa na naglaro. Tapos pagdating niya sa PBA, naging superstar siya ng Blackwater Bossing. Kaya grabe rin ang mga pinapakita nito ni Bearfield na isa ito sa mga future star ng PBA. Kung aalagaan man ito ng Ginebra, ay bakit hindi na ngayon? Dahil ang dami na nga mga reports and rumors na pag ito kinuha na ng TNT, hindi na nila papakawalan nito mga kabrods. Dahil based din sa attitude ni Cedric Bearfield, ay okay din mga kabrods. Kaya panalo na sila dito kung kukunin man. Pero itong Ginebra, alam naman natin, focus ngayon sa kanilang semifinals versus Northport Bottom, perang number 1 team. Tapos, syempre, nag-break mo ng PBA para dito sa ating Gilas schedule. Pero syempre, after nyan, ay dito na sila gagalaw kahit man focus sa ibang bagay ang Ginebra ngayon. Syempre, hindi pa rin nawawala yung mga scouting reports ng kanilang mga staff, coaching staff mga kabrods, kung sino yung pwede na lang kunin next season. Kaya ito pong si Cedric Bearfield, alam ko nga mga kabrods, napakalaking tulong ito sa Ginebra kung tutuusin talaga. Kaya sa tingin nyo mga brods, kailangan na bang kunin na to ng Ginebra at makipagkompetensya sa TNT Tropang Giga? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods, isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.